Yo, what up sa inyo dyan? Quick update tayo mga tol sa kalagayan po ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Yan po ay matapos ang kanyang sinasabi nga po tinatawag na interim release ay hindi po pinagbigyan. Ako po, matindi po itong kalungkutan sa mga supporter po, mga DDS at sa mga supporter po ng mga Duterte. Unanimous ang decision ng ICC o International Court Appeals Chamber ng katigan nito ang naunang pagbasura ng pre-trial chamber sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito. Pero kung hindi ka pa naka-subscribe ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So, sana natin to. Let's go! So, ayun na nga mga tol. Mainit na usapin nito ngayon sa balita ba na kumakalat sa buong bansa ngayon, dahil itong pong pinaka inaabangan na desisyon ng maraming mga taga-suporta ni FPRRD o dating Pangulo Rodrigo Duterte, lumabas na po yung desisyon at hindi hindi to tila hindi magiging kaaya-aya sa mga supporter dahil hindi kinatigan, hindi pinayagan, ni-reject mga tol, ni-reject yung kanyang apela. Sabi po dito, ICC rejects ex-Philippine leader Duterte's appeal for provisional release. Ako po, mukhang mapipiit po ngayon talaga si Duterte, at yan po ay kinatuwa ng maraming mga biktima ng drug war ni Digong. So sige po, panoorin po natin ang bahagya itong balita dito at pagpatuloy po natin ang pag-uusap, ang mga opinion po natin after natin mapanood yung balita. Let's go. Young Rodrigo Roa Duterte. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Katatanggap lang po namin ang balitang ito, unanimous ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber. Kinatigan nito ang desisyon ng pre-trial chamber na ibasura ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa interim release. Tinanggihan ng appeals chamber ang lahat ng tatlong grounds ng kampo ni Duterte. Ibig sabihin, mananatiling nakapiit si Duterte sa The Hague. The appeals chamber finds that the defense has failed to show that the pretrial chamber erred in its assessment. For these reasons, the third ground of appeal is rejected. Finally, the appeals chamber notes that the pretrial chamber reached its conclusions in relation to the risks enumerated in Article 58(1)(b) of the statute, on the basis of a comprehensive assessment of the information before it. In the present case, having rejected the three grounds of appeal presented by the defense in the appeal brief, the appeals chambers unanimously confirms the impugned decision. Siyam na buwan nang nakakulong si Duterte sa The Hague, Netherlands. Para po yan sa reklamong crimes against humanity, kaugnay sa extrajudicial killings sa madugong drug war ng kanyang administrasyon. Pinili ni Duterte na huwag dumalo sa pagbaba ng desisyon. At kaugnay ng pagkatig ng ICC Appeals Chamber sa naunang desisyon para ibasura ang apilang interim release o pansamantalang paglaya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Makakausap po natin si GMA News stringer Sofia Balod Lorenzo
Tumutok siya mula mismo sa media room ng korte sa The Hague, Netherlands. Magandang umaga sa iyo dyan, Sofia. Hello Mel, kamusta? Nandito nga tayo sa The Hague, sa International Criminal Court sa The Hague, kung saan kakatapos lang noong nangyaring hearing sa pagdetermina kung mabibigyan ba ng apela, ilang interim release itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sa 3 grounds nga na sinabi ng pre-trial chamber court, gayon din sa sinabi ng depensa, lahat ito ay rejected. Ngayon, 11:30 na dito sa The Hague. So halos 1 oras lang yung ginugol para dun sa buong hearing. At gaya nga nung mga natunghayan natin mismo during the hearing, no, kumbaga yung mga tao doon talagang pigil hininga na nag-aabang nung kanilang mga resulta. At habang nga na isa-isa na sinasabi na rejected yung mga grounds, makikita rin natin na kumbaga yung lugmok din ng mukha ng Legal Defense Counsel ni dating Pangulong Duterte na medyo lugmok na nga. So at nung sinabi na yung pangatlong ground, pare-parehong rejected, doon na nagsimula rin na maging emosyonal yung mga kasama nating mga publiko at mga NGO dun sa loob ng courtroom, at yung iba pa nga napaiyak, at yung iba pa talagang nagbunyi din at masayang lumabas ng courtroom, lalo na yung mga sahanay naman ng mga biktima. Yun nga Mel, no, sinabi nga na 3 ground yung naging basihan ng pagkakaroon ng rejection. Yung una ay kung flight risk ba si dating Pangulong Duterte, kung may posibilidad ba siya na kumbaga mag-abscond or tumakas dito sa kanyang kaso. Pangalawa ay kung yung guarantees na binibigay ng state, kung na-exhaust ba yon ng pre-trial chamber, yun ang sinasabi ng depensa. At ikatlo ay yung humanitarian grounds nga. Dun sa 3 grounds na yon rejected, at isa sa mga sinasabi nga nila na nananatili na yung popularidad din ni dating Pangulong Duterte, hindi lang sa Pilipinas kundi lalo sa kung saan siya naelekta doon sa Davao City bilang mayor noong May 2025. Kasama na rin yan sa mga factors, kabilang na rin ang sinasabi na financial capability o yung tinatawag din nila na mga contacts, international contacts. Lahat yan ikonsidera ng appeals chamber para dito sa resulta ng kaso. So ayun, ito ay ayon dun sa Article 58(1)(b) ng Rome Statute, at yun nga ang napagdesisyon nila na hindi nakapagpakita ang depensa ng sufficient grounds para ma-revoke or ma-reject yung mga desisyon ng pre-trial chamber nung September 2025. Mel. Mga kapuso, humingi tayo ng update ngayon sa labas ng International Criminal Court sa The Hague. Naroon si GMA Integrated News Stringer, Andy Peñafuerte. Andy. Magandang gabi sa Pilipinas, Emil, at 11:49 AM na dito sa tapat ng ICC dito sa The Hague, at nag-iyakan yung mga taga-suporta ng dating Pangulo nung marinig nila na rejected yung 3 appeals ng defense camp at anila kung sigaw sila ng hustisya dahil nga raw hindi raw makatarungan na i-reject ng appeals chamber yung apela ng dating Pangulo. Andy, ilarawan mo sa amin ano ang sitwasyon dyan sa labas ng ICC. Marami ba tayong mga kababayang taga-suporta ng dating Pangulo, pati ng mga kontra sa kanya? Emil, sa ngayon, hindi ko masyado marinig yung tanong mo, pero yung dito sa labas ng ICC, mangilan-ngilan yung mga taga-suporta na dumating. Hindi siya ganong karami tulad nung Marso, nung dumating dito sa ICC ang dating Pangulo, dito sa The Hague ang dating Pangulo. At mayroong mga taga-Netherlands, Belgium, at iba pang kalapit na bansa sa Europa na mga dumalo dito. Meron din mga nanggaling daw sa Canada at sa Amerika. Kanina, bago magsimula yung judgment, 10:30, sinimulan ng mga taga-suporta ng isang dasal dito sa tapat ng ICC. Sabay sabi na nilalambas umaraw sila dahil sa kanilang pagsuporta sa dating Pangulo. At kabilang din sa mga pumunta o mga narito na nag-abang
sa labas ng ICC si dating presidential spokesperson Harry Roque. At nagbibigay siya ng mga update dun sa mga taga-suporta ng dating Pangulo. Bukod kay dating presidential spokesperson Harry Roque, Andy, sinong kaanak ng mga Duterte ang namataan mong nariyan ngayon? Nandyan din daw kasi yung apo ng dating Pangulo na si Representative Omar Duterte. Babalikan po natin si Andy Peñafuerte mula riyan sa labas po ng International Criminal Court sa The Hague. Okay guys, so nakakita naman po natin ang balita po ngayon talaga dito talagang makikita po natin na ikinalungkot po ng maraming mga taga-suporta ito. Pero matatandaan po natin ng panahon ng drug war, marami po tayong mga kababayan na nadamay po riyan sa drug war na yan, no? Tayong mga hindi nadamay diyan, mga tao po na nakasubaybay noon, 'di ba? Nakita po natin, natunghayan po natin, marami sa atin nakakita kung gaano ang naging trauma, naging pag-uusap sa mga bagay po na yan ng mga nakalipas na mga panahon, especially sa administrasyong Duterte, no? Ngayon sila po ang tila nababaligtad ngayon dito, pero 'di ba? Iba pa rin 'yun Kasi yung mga tao noon na natapos po yung buhay, lalo na yung mga hindi naman napatunayan na nagdodroga o may kinalaman sa droga, itinumba. 'Di ba? Yun nga po yung mga EJK victims. 'Di ba? Nakakalungkot po 'yun. Ito po ngayon natutunghayan po natin sila ngayon, ito sa panig po ng Duterte team. Sa kanila ngayon yung kalungkutan nila kasi mapipiit nga sabi nga po, no, hindi pinagbigyan itong kanyang mga apila, no? 3 po yata yun yung grounds, may mga binabanggit, diba? Hindi ko nakakabisado kung ilang peraso yun, so, o ano yun specifically, but as we have heard dito po sa balita, ito po yung desisyon na at hindi na po may pagkakaila. Dati ang dami pong mga kumakalat na fake news na umuwi na raw, no? Sino dito yung mga nakakita nun, no? Kumakalat sa social media, nandiyan na raw si Duterte, no? Mahirap po yun, no? Fake news. Pero ito po ay totoong news at nagkaroon po tayo ng impormasyon sa balita po na ito na mukhang wala na pag-asa po yung mga apela po nila. At ito na po yun, no? Pero salamat pa rin, no, sa Diyos kasi hindi naman ito paghatol sa kanya pa, no? Actually, ito po ay paglalatag. Kung ayon po sa aking kaunawaan, ito po ay iniimbestigahan siya at nilalatag lahat ng mga bagay kung ano ba yung kanyang mga kinakaharap ngayon. At yung ano mang mangyari, siya man na yung mananatili na po dyan, yan po yung ayon sa balita, mukhang yan na po mananatili na sa dyan. At ang kagandahan po dito sa kabaliktaran ng EJK o drug war noon, yung mga tao ay tinuldukan yung pag-asa, pero dito may pag-asa pa rin po si Digong, no? Na may panahon sa dyan, makapag isip-isip, makapag bulay-bulay, makapagsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Kasi yun naman po yung mahalaga yung tao, bigyan ng pagkakataon, makapagsisi, mapatawad natin siya dun sa mga naagragabyado, no, ng panahon ng drug war. Patawarin ninyo siya at ipag-pray ninyo pa rin na yung pagsisisi mangyari po kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Kung sa gayon, magkaroon pa rin naman po siya ng pagbabago kanyang buhay, pag-iisip, no? Dahil yun naman po yung gusto ng Diyos, hindi tayo humatol, siya yung dakilang hahatol, especially dun sa mga walang
repentance, hindi mga nagsisi, talagang pinagmalaki, pinanghawakan na nila yung kasalanan nila. So hindi dapat maging gayon. At ito po ay naniniwala ko, isa pong positibong bagay po ito para sa mga nakararami. Hindi lang naman sila ang tao sa mundo. Kung nalulungkot yung sa side ng mga Duterte, sabi nga yung kabilang panig natutuwa kasi may hustisya sa kanila, mga kaanak, no, mga EJK victims. Ikaw, ano masasabi mo dito? Comment down below, and do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. See you ulit sa susunod na video.